Hello, Kathleen fans! Ito pala yung ginawa ni Ma'am Catherine ngayong araw, no? Meron siyang bagong endorsement. Additional ito mga kasembreros. Ang nakalagay dito sa kanyang teaser na video, no, na dinrap kanina mga kasembreros, I guess who, no? Tapos ay black na shadow lang or silhouette mga kasembreros ni Ma'am Catherine na nakalagay dito. Sobra, ano siya, parang Korean endorsement mga kasembreros, no? Tapos ay tapos ang nakalagay is here, no? Sabi niya dito. Tapos Madam Tussauds, Hong Kong mga kasembreros. Grabe, no? Hong Kong relate dito. Maging endorser na siya ng isang Hong Kong ano naman. Parang Oxycure, no? Kasi parang Oxycure ay Thailander yata ano niya mga kasembreros, no? Kay Sir Alden. So guess who? Sabi niya ganun dito. Tapos guess who is here, no? Sabi niya ganun mga customers. Tapos sobrang ikli lang ng kanyang teaser, parang 8 seconds lang siya mga kasembreros. Tapos Madam Tussauds, Hong Kong. So hindi ko lang kung ano yung Madam Tussauds, parang beauty product yata ito mga kasembreros, no? Pero aabangan natin ito, grabe. Alam mo yung dito yung endorsement ng dito ng Kathleen mga kasembreros ay talagang nadadagdagan, no? Hindi nababawasan mga kasembreros. So ang ano dito, ang sinearch ko ang Madam Tussauds ay para siyang wax museum or something, no? Yun nakalagay dito mga kasembreros. Pero abangan natin ito kasi parang unique siya. Hindi siya yung ordinary na parang a beauty product or something mga kasembreros or apparel. Or clothing apparel mga kasembreros, hindi siya ganon. So abangan natin ito mga kasembreros, no? So yung mga admins kaya nag-post nito, tapos nga no, na may ganap na si Ma'am Catherine mga kasembreros, hindi na siya nakapag-post sa kanyang Instagram account kasi ganoon man talaga, no? Si Ma'am Catherine busy siya, tapos afterwards na lang siya nagpo-post ng kanyang ganap sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So may pasabog, no? At saka exciting ito mga kasembreros, no? Na inano ni Sir Alden, ni Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, Sir Alden, nakakatuwa to, no? Kasi dun sa may birthday yata ni Sir Pat Kaunan ay may isang fan dito na sobrang cute. Tapos si Sir Alden naman ay parang inaalog-alog yung isang fan na ito, no? Si Ma'am. Parang part yata ito ng designers team ni Sir Pat Kaunan mga kasembreros, no? Na sobrang clingy din siya. Hindi ko alam kung ito si Shirley. Hindi ito yan. Hindi ito. Cheryl ba yun? Something like that mga kasembreros. Pero ang cute lang. Alam mo naman Sir Alden, pag cute ang tayo, alog-kalog. So hindi alak, no, yung kanyang iniinom, parang juice yata ito. Healthy living ito Sir Alden eh. Pag sinasamahan niya ng mga physical activities, athletics, workout, na medyo hindi na siya nakakapag-workout, no? Siguro bike na lang ginagawa ni Sir Alden mga kasembreros sa umaga. So ito, no, juice lang yung iniinom ni Pops Alden mga kasembreros. And then ito, so nag-post siya. And then, so ito muna, no? Ang nakatawa tong best friend ni Ma'am Catherine na si Alora. sa Showtime kanina ay umattend siya. Tapos parang yung niya, parang may promote siya na subtle way, parang tawag dito, pa-segue na hindi siya diretsahan na nagpo-promote, pero nagpo-promote siya, no? Sabi nito, it's okay not to be okay, showing na po sa Netflix I Want and Kapamiga Channel. So nakapag-promote sa GMA na subtle way. So kasi yung parang series nila yata, yun, no? Yung It's Okay Not to Be Okay mga kasembreros, no? Parang kasama niya yata dito si hindi ko alam kung si Donnie Pangilinan or something mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden po ay nag-post sa kanyang Instagram story nung mga ganap niya recently na kasama si Ma'am Marian Rivera, and then yung si Will Ashley, tapos yung kanyang share dito na alone siya. Solo alone mga kasembreros, nakakulay blue, no? Mag-isa lang siya dito. Ito ay parang bago or after nung pagharap niya at saka pag-surprise kay ate niya yan mga kasembreros. So this is credit sa Studio.4C. Yung Studio 24C mga kasembreros ay ang kanyang parang official na taga-ayos din, no? Mga kasembres, parang dyan parati siya minsan gumagawa ng endorsement or TV commercial
Ganon mga kasembreros. And then ito, naibalita pala siya, no? Of course, kaya sa 24 oras mga kasembreros. So, as usual, si Sir Nelson Canlas mga kasembreros yung nagbalita na kung saan ay nag-guest nga si Sir Alden kaya Will Ashley mga kasembreros. So, which as expected, no, masaya siya sa success ng kanyang first solo concert mga kasembreros. Grabe, no? All-in-one din ang batang to. Pwedeng sumayaw, kumanta, sa acting, hindi nagpapahuli. So parang Kuya Alden lang din niya ang peg mga kasas. Baka sa susunod magiging part na ito ng production team ni Alden mga kasembreros, no? So may future ang batang ito and very down to earth ni Will Ashley mga kasembreros. And then ito, sobrang humble ni Sir Alden dito kasi nung kagabi, tawag dito, sa Stars on the Floor nga, ay tawag dito, si Lexine Gonzalez, ay isa sa mga hosts, no, kasama si Sean Vargas. Ay tawag dito, para sabi niya, iangat, parang ganon. Tapos, papakasalan. Tapos, box office king, o unahin, papakasalan. Tapos, sobrang cute ng mga banat dito niya. Ma'am Lexine mga kasembreros, no? Tawag dito. Tapos si Sir Alden naman, alam mo naman, mapagpatol din yan. So, sobrang humble niya dito. Parang ayaw niyang tawagin siyang box office king. Multimedia superstar, no? Sabi dito mga kasembreros. Pero, alam mo naman, no? Kasi nga ay ayaw niya ng sobrang pumapalakpak yung kanyang tenga. Ayan, no? So, yun, nagpasalamat siya dito sa success. Tapos, they're praying and hoping na alam ko naman parang may season 2 itong Stars on the Floor mga kasembreros dahil nga sa success at saka sa taas ng ratings mga kasembreros ng Stars on the Floor, no? Na kung saan ay sana ay mga ordinaryong tao yung kanilang magiging guests sa susunod mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, no? Of course, yung panalangin ni Sir Alden, hindi mawawala, no? Inantay ko talaga ito mga kasembreros. At verse niya pala, no? Verse mga kasembreros, Ephesians 2:8-9. Napakaganda nito mga kasembreros. Sabi niya ito, by grace, you have been saved. This is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast mga kasembreros. So we are saved, or we have been saved through faith mga kasembreros, no? Napakaganda nito kasi sinasabi dito na hindi tayo nabubuhay, hindi tayo na-save or naligtas mga kasembreros dahil sa ating mga gawa. Pero ang salvation ay nagdudulot sa atin ng gumawa mga kasembreros na mabubuting bagay. Kung yung ating mabubuting gawa, no? Kasi maraming tao na bakit niya maliligtas, bakit niya makapasok sa heaven kasi mabuti ako. So hindi po 'yun. Ang kaligtasan or natanggap mo na si Lord Jesus Christ, yung kaligtasan na mula kay Lord Jesus Christ, parang yun yung fuel or yung engine mga kasembreros na magda-drive sa'yo or mag-fuel sa'yo mga kasembreros para gumawa ng mabuti. Parang yung paggawa ng mabuti, bunga lang yon ng kaligtasan na natanggap natin kay Lord Jesus Christ. So, hindi yun yung basihan, hindi yun yung main reason kung bakit maliligtas tayo mga kasembreros, kundi dahil naligtas na tayo kung kaya tayo gumagawa ng mabuti. So, ganun siya. So, hindi siya nauna, kundi panghuli mga kasembreros yung mabubuting gawa na ginawa natin. So, nag-preach na talaga ako dito mga kasembreros, no? Pero ang ganda kasi ng verse na ito mga kasembreros, kung kaya sinishare ko lang po talaga, no? So, actually, yan lamang na sa ating Kathleen items mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 20, 2025. Blessed Monday evening po ha sa bawat isa, and see you guys tomorrow. At para po sa ating Word of God ay sobrang power po nito mga kasembreros at very relevant po ito. Ang title po natin, Mayayaman, Umiyak Kayo. James 5 verses 1-2. Come now, you rich, no? Weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, nako po, and your garments are moth-eaten. So napakaganda ito mga kasembreros kasi very relevant, no? Kasi nga ang ating bansa ngayon ay talagang nagsasuffer sa corruption. And ang nakakalungkot dito, yung recently sa balita mga kasembreros, no, yung parang US Department ay talagang sinabi na nila na yung Bureau of Customs and other departments ng ating bansa ay isa sa pinaka-corrupt, no?
talagang naging open at saka parang naging sikat na rin ang Pilipinas mga kasembreros sa korupsyon dito sa ibang mundo mga kasembreros, no, yung corruption na nangyayari sa ating bansa. And medyo, alam yun, medyo foul, medyo pangit pakinggan mga kasembreros, pero yun po yung totoo no. Hindi lang actually isang department ang kailangang palitan dito or kailangang imbestigahan or kailangang i-resolve. The whole system itself, no? Kung kaya sasabi nila na systematic na or systemic na yung corruption dito sa ating bansa, kasi parang halos lahat ng departments ay may kickback, halos lahat gustong kumuha ng komisyon, kumuha ng pera ng taong bayan mga kasembreros. So hindi lamang siya iisang department, no? The entire kumbaga pa governance mga kasembreros, and sabi nga ng iba ay talaga nagsimula ito sa presidente kasi siya yung pumirma, no? Siya yung huling pumirma ng budget ng 2025 mga kasembreros. So doon nagsimula, and then yung utang ng Pilipinas lumulobo and then nagiging dissatisfied na according sa recent na SWS survey ay 97% ang naniniwala ng korupsyon, ang gobyerno ay corrupt mga kasembreros. So imagine mo sa 100 na recipients for example, or sa 5,000 na recipients, so 97% nun mga kasembreros ay naniniwala na corrupt ang gobyerno mga kasembreros. Nakakadismaya, lalong-lalo na sa mga taxpayers na talagang malaki yung ambag sa gobyerno, sa taxes mga kasembreros. So ang sabi dito ay sa ating verse mga kasembreros, umiyak itong mga mayayaman, lalong-lalo na yung mga galing sa masama, no, galing sa korupsyon, galing sa daya, galing sa panlilinlang, galing sa nakaw mga kasembreros na pera or kayamanan. Think about how the rich and powerful in society might exploit the vulnerable and disadvantaged for their gain. So ito yung sasabi natin mga kasembreros, no? Yung mga makapangyarihan, yung mga mayayaman sa ating society ay ini-exploit nila, dinadaya nila, kumbaga pa mga kasembreros, yung mga vulnerable. Sino-sino yung mga vulnerable? Ito yung mga taong yung mga mahihirap, yung mga walang kapangyarihan, walang power, walang influence. So tayo yun mga kasembreros, no? Yung mga nasa laylayan ng ating society na may tuturing natin na mga impoverished or mga mga mahihirap in particular mga kasembreros. So ito po ay very relevant sa atin ngayon mga kasembreros, no, yung mga disadvantage. The verse warns against this injustice, highlighting the idea that material possessions are temporary and can easily disappear. It emphasizes the importance of ensuring fair treatment and support for those in need, rather than allowing the pursuit of wealth to overshadow basic human compassion. So, kung parang naging bulag, no, yung mga tao sa naging bulag yung mga mayayaman. Hindi naman lahat ng mayaman na galing sa masama mga kasembreros. Yung mga taong naging mayaman lang dahil sa kanilang pandaraya at panlilinlang sa tao mga kasembreros. So sabi mga dito, howl, no, sa term ng mga kasembreros, na ibig sabihin ng howl ay umiyak ka na may pasigaw, no, talagang malakas na iyak mga kasembreros. So dahil sa miserable ang nag-aantay sa mga taong yumaman, sa mga taong mayaman mga customers. May mga tao naman na mayaman, kagaya naman Catherine, na Sir Aldi, na may compassion sila, no, tumutulong as necessary mga kasembreros, and then may mga scholarship and foundation charity work sila mga kasembreros. So itong mga mga mayaman, mga umiyak kayo, no, panawagan ni Apostol James or Apostol Santiago ng ating Panginoon in general mga kasembreros, na yung mga mayaman na nandaya, mandaraya at saka nang-aapi ay talagang may miserableng buhay na daranasin mga kasembreros. Hindi man dito sa mundo natin merong life after death, the judgment after death mga kasembreros. So ang sasabi dito niya Apostle James ay i-prioritize natin yung kindness, fairness, no, yung pagiging patas mga kasembreros over wealth and compassion, to consider the implications. Kasi ang mga tao, lalo na itong mga corrupt, ay talagang binulag sila ng pera. Nakala nila kapag meron kang sandamakmak na salapi ay ikaw pa rin ikaw ang may impluwensya, makapangyarihan, and napapasunod mo lahat mga kasembreros. So which is money is kailangan natin ng pera, yes, but not to the point na magpapaalipin tayo at ginawa nating Diyos ang pera mga kasembreros. Kaya
sinasabi rin niya Apostle Paul kay Timothy na ang pagmamahal sa pera ay kumbaga ito yung nagiging ugat ng lahat ng kasamaan mga kasus. Pagmamahal hindi yung pera itself because we need money. Hindi lang yung pera, we need money, but the love of money is the root of all evil. The relevance of James's message extends to the contemporary society where the misuse mga kasamaras of wealth and the exploitation of workers remain prevalent. So ito yung nakakaawa talaga mga kasimbles kasi yung mga workers ba, yung mga manggagawa natin ng mga construction, yung mga farmers, yung mga vendors, yung mga, alam mo yung kawawa na nga sila, tapos mas lalo pang kinakawawa because of corruption, no? Because of sana yung pera na ito ay gamitin para sa pagpapaunlad ng mga vendors, ng mga farmers, no? Kasi ako talaga farmers talaga kami mga kasembreros, no? Sinanla na nga namin yung aming lupa, no? Dahil sa hindi naman kami nakakaganansya, no? Walang income mga kasembreros yung pagpapalay. So buti na lang ay biniyaan kami ng Panginoon ng konting niyog, no? Kasi ang niyog ay walang gaanong financing, walang gaanong pataba and so on. So pero yung palayan namin ay sinanla na namin mga kasembreros kasi lugi talaga mga kasembreros. So ako, I can really feel, no? I can empathize dun sa mga farmers talaga na umiiyak at saka kung sumisigaw ng katarungan at hostisya kasi ang palay sabi nga doon sa isang inimbitahan sa Senado na nagrepresent, no, si nanay, nagrepresent siya ng farmers ba, na sabi niya yung isang kilo ng palay namin 12 pesos, no, 10 pesos, no, 15 pesos. Pag bumili ka ng isang cup ng rice or kanin sa Jollibee or sa karinderya, 15 pesos yun, 10 pesos. So parang talagang doon makita yung injustice ba na system mga kasembreros, no, unfair na system mga kasembreros. So hindi natin sasabi na parang sila lang yung kawawa. Marami mga kasembreros yung kawawa, and talagang we are praying for justice and justice na katarungan mga kasembreros na dito maisagawa at maimplementar mga kasembreros sa ating gobyerno. And talagang gusto natin ng hindi naman perfecto pero malinis ba na matuturing natin na magiging proud tayo. Hindi naman sa pagmamayabang. Nung time ni Pangulong Duterte, pag sinabing Filipino ay talagang proud na proud ka sa ibang bansa, no? Pero ngayon talagang kinakahiya na kasi halos lahat na ng number 3 na pala tayo sa pinaka-corrupt sa Southeast Asia mga kasembreros. Nangunguna din yung Myanmar, tapos yung ano nga ba yung isa, basta pangatlo tayo mga kasembreros. So medyo nakakahiya na talaga mga kasembreros, pero yun nga, let's continue praying na magkakaroon ng justice, no, ang ating gobyerno when it comes to corruption na laganap ngayon mga kasembreros. So sa ating final thought mga kasembreros ay we need to apply, no, we need to think yung ating buhay ay parang smartphone upgrade mga kasembreros. You wouldn't go back to the outdated model with all its glitches. Embrace the new, faster and more efficient way of living that faith in Christ offers. Step into the freedom that removes the bugs of your past. Are you ready to put away the old and start making the most of your new unchained life? So wag na tayo magpakaalipin, no, sa pera. Wag nating gawing Diyos ang pera mga kasembreros. Bagkos mamuhay tayo ng may fairness, ng may compassion sa ating kapwa-tao, especially sa ating family mga kasembreros. So blessing actually yung yung pera, yung material things mga kasembreros, pero pag galing ito sa masama ay nagiging hindi ito pleasing at saka galit ang Panginoon mga kasembreros. Alright, sinama sa ating word of God nawapoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, fairness and justice mga kasembreros na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment mga sulas, and paalam po. I love you all.